Bibigyan sana ng regalo ni Iris si Lavender bago ito umalis ng kanyang bahay. Ngunit hindi natuloy dahil nakabangga niya si Angel. Kaya pinagalitan ni Iris ang bata sa kanyang paglalaro at pagkakalat nito. Nakita naman ni Lavender ang ginawa ni Iris sa kanyang anak, kaya nilapitan niya kaagad ang bata para punasan ang mga luha nito. Tinitimpi lamang ni Lavender ang kanyang galit para kay Iris sa ginawa nito sa kanyang anak. Nakita ni Iris ang pag-alala ni Lavender kay Angel kaya humingi siya ng sorry. Ang sabi ni Lavender, na-realize niya kaya siguro hindi sila nabigyan ng anak para walang boyset. Natatawa naman si Iris sa sinabi ni Lavender at nagpaalam na si Lavender kay Iris na aalis na siya. Sa pagdating ni Lavender sa bahay ni Aster, ibinuhos niya ang kanyang galit para kay Iris sa pagmaltrato nito sa kanyang anak. Gayunpaman, pumunta si Lavender sa flower farm para kunin ang lahat ng mga bulaklak na kanilang in-order para sa kanilang event. At nandoon din si Sandro sa flower farm dahil minamanmanan pala niya ang lahat ng kinikilos ni Lavender. May isang lalaki na kinuha ang lahat ng pera sa flower farm at hinabol kaagad ni Lavender ang magnanakaw at sumunod na rin si Sandro nito. Dito na nga nakita ni Sandro kung paano makikipaglaban si Lavender sa magnanakaw at nagtagumpay naman sila sa paghuli sa magnanakaw. Pagkatapos sa nangyari, nilapitan ni Sandro si Lavender at sinabihan niya ito, hindi yata siya natatandaan. Nagkita sila sa ospital at kaibigan niya si Iris, diba? Sumagot naman si Lavender, oo, kaibigan niya si Iris at naalala na niya si Sandro. Nagpakilala naman si Sandro kay Lavender pero hindi pa rin siya pinapansin ni Lavender dahil busy ito sa kanyang mga orders. Nagtanong si Sandro kung bakit ang dami na kanyang binili. Ang sagot ni Lavender, para sa business, may paggagamit ang event. Nagkukunwari si Sandro na hindi niya alam ang business ni Lavender at nagtanong siya nito kung anong event. Ang sagot ni Lavender, isa siyang table skip artist, yung nag-aayos. Ang sabi ni Sandro, oo, alam niya ito. Ganyan din ang ginagawa ng dating niyang asawa. At nag-order din si Sandro ng mga bulaklak para sa 3rd anniversary na kanyang mag-ina. Humingi ng sorry si Lavender kay Sandro at nagpaalam na siya nito na aalis na siya. Tumawag si Iris kay Lavender dahil gusto niya si Lavender ang mag-aayos sa birthday party ng kanyang paboritong inaanak na si Camela. Ito na din ang birthday gift niya para sa bata. Sinabihan niya si Lavender na mag-meeting lamang silang tatlo kapag may free na siya para maplanuhan nilang maigi ang birthday party ni Camela. Pinapangako naman ni Lavender kay Iris na ito ang magiging pinakamagandang birthday party ni Camela. Habang hinihintay ni Lavender ang kanyang order sa isang restaurant, sinundan pala siya ni Sandro at nagpapanggap si Sandro na coincidence ulit ang kanilang pagkikita ni Lavender dito sa restaurant. Nagpatila lang kasi siya ng ulan at ito ang pinakamalapit. Pero nagdududa na si Lavender kay Sandro at pakiramdam niya na hindi na ito coincidence lamang. Nagaya si Sandro kay Lavender na kumain muna sila ng saglit habang hinihintay niya ang kanyang orders. Ngunit hindi pumayag si Lavender dahil nagmamadali siya. Ang sabi ni Sandro na kahit juice lamang at yumango lamang si Lavender. Binigyan ni Sandro ng tubig si Lavender pero hindi ito ininom ni Lavender. Nagtanong si Sandro kung nawalan ba siya ng mahal sa buhay. Ang sagot ni Lavender, oo, ang kanyang lolo at lola. At nagpaalam muna si Lavender kay Sandro na i-check lamang niya ang kanyang orders. Baka nagugutom na ang kanyang mga kasama sa bahay. Sa pag-alis ni Lavender ay siya din pagdating ng mga orders ni Sandro. Pinunasan kagad ni Sandro ang baso ng juice para ma-identify niya ang fingerprints ni Lavender kapag hinawakan niya ito. Nagtagumpay naman si Sandro dahil nahawakan nga ni Lavender ang baso bago ito umalis sa restaurant. Kaya ingat na ingat si Sandro na ilagay sa plastic ang baso para malaman na niya kung sino ba talaga si Lavender. Samantala, dumating na nga si Sandro sa kanyang opisina at sa kanyang pag-imbestiga kay Lavender, nagdududa siya nito na magkasabot sina Lavender at Jasmine para kidnapin si Max. Napaisip tuloy si Sandro kung anong dahilan ni Lavender sa kanyang paghihiganti sa mga Buenavedes. Ibinigay naman ni Sandro kay Pascual ang baso para malaman na nila ang katauhan ni Lavender. Nagbigay din ng opinyon si Pascual na posibleng ang sasakyan ni Lavender ang ginamit ni Jasmine. Sa paglabas ng resulta, nagulat na lamang si Sandro kung bakit wala doon ang fingerprint ni Lavender na nakita niya ito mismo na hinawakan ni Lavender ang baso.
Pero hindi alam ni Sandro na isahan na pala siya ni Lavender dahil nakita pala ni Lavender ang pagpunas ni Sandro sa baso. Nilagyan pala ni Lavender ang kanyang mga daliri ng tape upang hindi ma-identify ni Sandro ang kanyang fingerprints. Buti na lamang matalas ang pakiramdam ni Lavender at nararamdaman niya ang binabalak ni Sandro sa kanya. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!